point dyan is, bakit ka tumanggap? At bakit hindi mo dineclare yan sa SALN mo? Hindi naman nila narinig yung pag-uusap ni Saldico at saka ni Chairman Garcia. Pero ang nakita lang nila ay binigyan ng total of 4 na maleta. 4 na maleta. Dalawang beses silang nag-meeting. Ito, malaking maleta, medium o maliit? Medium. Parang medium-sized eh. Suga pa. Magkano kaya ang laman ng isang medium? Nandyan sa nandyan sa affidavit nila. Ano po ang masasabi nyo sa sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na wala ng pondong pera ang Pilipinas para maiahon ang ating ekonomiya? Kaya ba nawala na ang pondo ng Pilipinas dahil pinaghati-hatian na ng mga kawatan ang pera ng bayan? Yeah. Obvious naman yon na yung pondo ng Pilipinas ay dinanakaw lamang at pinaghahati-hatian nila. Malinaw, no? Malinaw. Kaya nga yung BSP ay surrender na. Ang sabi ng BSP ay the fiscal tools, no, are not enough to shore up the Philippine economy. Kahit anong remedyo mo na sa mga financial tools natin, wala na. Surrender na ang BSP. Do you think itong mga pinapangako ng administrasyon, like maraming plano sila ng mga proyekto ng gobyerno na gagawin, kung ito ang sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ano kaya mangyari? Matutupad pa kaya itong mga pangako nila? Mahirap na kasi ang ang analysis ng Central Bank, our problem is no longer fiscal management. Yes. It is non-monetary ang problema. And what does that mean? It's leadership. It's the political environment. It's the reputation of the Philippines vis-a-vis mga international credit institutions. No? Wala na silang tiwala sa atin eh. In fact, if you look at the outflow of yung mga portfolio investments, no? As of yung last year, umaabot ng mga $10 billion eh. At tuloy-tuloy pa yan. May mga outflow na hindi pa natin regulated. Yung mga simpleng transaction lang, Yes. nilalabas sa bansa. And halimbawa, itong may malaking malaking department store dito na magsasara na rin. Ang daming mga empleyado yan. Parang bilihan ng damit ito Parang Oo. yung mamahalin. Oo. Huwag na nating banggitin kasi... So, kaya titingnan po ninyo yung GDP natin last year, no? 4.7. Grabe. I think it's 4.7 last year. Ang unemployment rate natin ay tumataas, no? At ang masama dito yung consumer confidence index ay bumababa din. Ibig sabihin, ang mga consumers ay wag na tayo munang bumili ng ganito dahil kulang na tayo sa pera. No? So talagang bumababa ang ating ekonomiya. In the next 2 years, naku po, wag naman sana. 2 taon pa. Aabot pa ba? Attorney, ang mga Pilipino, lalo na mga netizen, talagang sinasabi nila, suportado nila kayo at nagising sila sa mga sinabi nyo. Pero meron silang isang maliit na hesitation. Baka naman daw maging katulad lang din nung kay Gutesa yan. Feeling ba sila mag-testify? Kaya nga po, kailangang magtulungan ang sambayanan dahil hindi na natin maasahan ngayon ang mga institusyon natin na gawin ang kanilang dapat gawin, no? Taong bayan na ang solusyon dito. Paano kayo makakatulong ang taong bayan para magpatuloy kayo? Anong gusto nyo makita sa taong bayan? Well, bantayan nila itong ating ginagawa, no? Suportahan nila. Kung maaari ay kalampakin natin ang Malacanang, ang Senado, ang Kongreso na ayusin nila ang kanilang mga trabaho. Well, on a political philosophy point of view, ang sinasabi is when the government is no longer serving the interests of the people can oust their government. No? Ito, attorney,
kadugtong yan kasi lagi nating sinasabi sa aming mga vlogs na i-share natin ito kasi parang yung mainstream media, lalo na yung mga malalakit kilala, parang hinaharang. No? Pupunta tayo dun sa investigasyon na sinasabi ni Senator Amy. Ito ba ay papabor? Kasi parang hindi nila, may media blackout eh. Parang hindi lalabas. No? Tapos sabi nyo, posibleng kay ombudsman, hindi na kayo makasalita. Baka mamaya magkademandahan pa, papasok tayo sa subjudice. Etong investigasyon ng kay Senator Amy, pabor po ba sa inyo yan? O at the same time, yung hamon ni Kong Defensor na public trial, lahat po para magkaalaman under oath. Ito ba yung maganda? Opo, handa naman sila na makilahok sa anumang investigasyon o pagsusuri sa kanilang mga nasabi. Handa naman sila. Pero isa pa hong batikos ng Malacanang, bakit daw parang katulad nung kay Zaldico na patse-patse ang release ng information? Bakit hindi daw one time, big time na lang na i-release nyo lahat ng nalalaman ninyo? Bakit unti-unti pa? Hindi kasi sila naging trial lawyer eh. Ako ay may sasabihin, halimbawa, kontrahin mo ako, meron akong ilalabas para kontrahin ka. No? Sasabihin, hindi kami nag-deliver, hindi ko kilala ang mga yan. Maalala nyo nung Napoles, PDAF scam? Yes. Paglabas ng unang article ng Inquirer, nagsalita yung mga mambabatas na hindi namin kilala si Napoles. Di ba? Naglabas kami ng mga pictures na magkakasama sila eh. So may ilalabas kayo na picture o ebidensya kasi sigurado to itatanggi na hindi kayo nakapag-deliver sa Paway dito sa Ilocos Norte. May picture ba kayo sa windmill na gano'n? May picture sa loob ng bahay eh. Nako po. Oo. May picture sa loob ng bahay. At kasama yung mga may-ari ng bahay. Attorney, Pause mo na, Tony. mabalikan ko lang kasi mahirap to si George Garcia. May may specific na sinabi ba tong mga sundalo natin kung bakit sila naghatid ng pera o nagbigay ng maleta dito kay George Garcia? Ano Meron ba to? Bayad ba to? Oh, may sinasabi sila na nagbiro yung si Paul Estrada na ganito yan dahil ganito. So, hindi ko na sinabi yon dahil parang pero sabihin ko sa inyo mamaya off-cam, no? Oo. Pero ang point dyan is, bakit ka tumanggap? At bakit hindi mo dineclare yan sa SALN mo? So may specific kaya na eto para kay kandidato ganito. Hindi naman nila narinig yung pag-uusap ni Saldico at saka ni Chairman Garcia. Pero ang nakita lang nila ay binigyan ng total of 4 na maleta. 4 na maleta. Dalawang beses silang nag-meeting. Ito, malaking maleta, medium o maliit? Medium. Parang medium-sized eh. Suga pa. Magkano kaya ang laman ng isang medium? Nandyan sa nandyan sa Parang affidavit nila. Estimated na Itong 30 final nyo sa Itong final nyo, attorney, sa ombudsman, para ba to sa lahat ng mga pangalan na nandirito o magfa-file kayo separately ng mga cases doon sa mga pangalan nandirito? Kasi katulad yan, si George Garcia, Comelec. So, magfa-file ba kayo ng separate na kaso para kay George Garcia lang? Kasi malapit ng election. Di po, meron kasing ibang procedure kay Chairman Garcia dahil he is an impeachable officer. Kaya itong weekend po ay meron akong 2 abogado na magda-draft ng impeachment complaint laban sa kanya, no? So, pag matapos po namin yan ay siguro in a week or 2, maisampa na namin yung impeachment complaint. May magkano kaya? Meron kayang mag-i-endorso na congressman niya? May nakausap na ba kayo? Wala pa. Tingnan natin, no, kung merong pumirma o mag-endorse doon sa impeachment complaint. Pero palagay ko meron siguro.